Ito po ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Son Angelo. Si Son Angelo ay isa rin nating masugid na subscribers na palagi rin nakatutok sa ating mga videos kahit pagbibigyan natin yung kanyang katanungan. Ang sabi niya, Sir, sana magka-video ka ng luma at bago 1911 kung alin bakal ang magaling, luma o bago. Kasi kalimitan pinagkukumpara lagi yan. Malimit pagtalunan, luma o bago. So, gagawin ko na itong in general, yung mga lumang baril at saka yung mga bagong baril. Hindi lang 1911. Kasi ang tinatanong lang niya dito ay 1911 eh. Tinatanong kung alin ang mas magandang bakal. Okay. So, bago natin yan pagtuunan ng pansin ay gusto ko lang munang magpasalamat sa ating mga subscribers, lalo tigit sa mga OFW, sa mampanig kayo ng mundo. Mag-ingat po tayo na tayo ay huwag magkasakit, ingatan ng kalusugan at lalo tigit sa ating mga trabaho. Tayo po ay mag-ingat na huwag ma-aksidente. Okay, iba yung ingat po dahil tayo ay malayo sa ating bansa at walang tutulong sa atin dito kundi tayo rin lang. And sa mga subscribers ko, maraming salamat na tayo ay umabot na ng 40,885 na mga subscribers. Maraming salamat sa inyong pag-like, pag-share ng ating mga videos at lalo tigit sa mga hindi nag-i-skip ng ads sapagkat tayo nga po ay isang charity vlogger. At yung ating kinikita sa YouTube ay itinutulong po natin sa ating 6 na estudyante na hindi sa mga estudyante natin na mga anak na single parent. Okay, kaya maraming salamat at ginawa natin ang ating YouTube channel dahil para makatulong doon sa mga anak ng single parent. 6 lamang po sila pero gusto pa nating madagdagan at sana may mga tumulong pa sa atin. At kung may mga ganito ang puso na gusto magpadala dito sa ating GCash number, ayan. At salamat sa mga nagpadala na dyan. Pero pasasalamatan ko ng special yung ating isang subscriber sa Virginia, USA, Sinoli, Peace America. At meron dito isang bata na gusto magpasalamat din sa kanya na yung ipinadala niya sa ating pera. Umaga po. Gusto ko pong magpasalamat sa sponsor ko po na si Sir Nolly Peace America dahil po ako po yung nakapagpagawa ng salamin ko. Ito po. Ito po yung salamin na pinagawa po para po sa aking pag-aaral at para din po sa aking mata. Maraming salamat po at nawa po yung marami pa po kayong matulungan. God bless. Ayan, gusto ko lamang maging transparent sa inyo na yung mga itinutulong ninyo ay nakakarating sa ating mga beneficiaries. At ayan, maraming salamat kay Nolly Peace America na yung pinadala mo sa YouTube, yung pagpapalipad mo sa ating premiere videos ay may batang natulungan. Okay, sana marami pa ang kagaya ni Sir Nolly Peace America. Okay, at yan. So, punta tayo sa katanungan ni Son Angelo. Ang tinatanong niya ay yung bakal. Actually, ang sagot ko dyan ay hindi yung bakal ang tinatanong dyan eh. Ang tinatanong dyan ay kung original ba. Okay, ipagpalagay na natin na original. Yung mga, may nagtanong na rin sa akin kung anong bakal ang ginamit ng mga lumang baril. So, wala kasi walang mga manufacturer na sasabihin na eksakto yung
kung 4140 ba yung bakal na ginamit nila, kung anong klaseng bakal yan. Basta sasabihin lang nila stainless, kung stainless. So, meron na rin tayo ng topic na yung mga klase ng stainless na mga ginagamit. So, walang specified na mga bakal ang ginagamit nila. Unang-una, pinag-aralan na rin natin yung mga klase ng bakal. Ang tool steel ay napakarami, may 4140, mga sachet, marami yan. At kung sa experience ang tatanungin ninyo, sa aking pagkakaalam, pare-pareho namang tool steel yung ginamit na yan. Pare-parehong tool steel yan. Kahit yung mga lumang baril, kung mapapansin ninyo, yung mga sinaunang baril, kung mapapansin ninyo, malalaki ang parts. Hindi kamukha ngayon na ito hindi na ito kasali sa 1911, baka mabas tayo. Yung mga baril ngayon, ang mga parts napakaliliit na ng parts sa loob, nagiging mga komplikado na. Hindi kamukha ng 1911 na napakasimple. Ngayon, pumunta lang tayo sa 1911. Kung alin daw ang mas matibay. Unang-una, sa bakal, pare-pareho lamang yung bakal na yan. Pare-parehong, ngayon, hindi ko masasabi kung anong klase ng bakal, pero ang tanong dyan, yung mga manufacturer, dahil ang unang mga manufacturer ng bakal, ng baril ay isa lang dati, Colt. Yan ang nagmanufacture niyan. At siyempre, yung mga baril na yan ay kaya manufacture yan, ginamit sa gira. Ginamit sa gira yan. Kaya ang alam natin talaga dyan, matibay yan, ay sa gira ginagamit yan eh. Hindi, ang unang 1911 kasi ay produce para sa mga sundalong sa army ng mga US Army. So, bagaman hindi natin alam kung anong klaseng bakal ang inano dyan, pero kahit sa aking experience, matitibay yung mga lumang baril. Hindi natin matatawaran kasi mantakin mo First World War hanggang ngayon pa may mga existing pa na mga baril. At ang isa pa, ang bakal naman ay walang expiration. May nagtanong na rin sa akin yan. Pag naluluma ba ang bakal ay humihina ba? Hindi po humihina ang bakal, maliban lamang na ay dumaan sa apoy. Hihina yan pag yan ay dumaan sa apoy. So, ang mga bakal nung una ay matibay. Masasabi kong matibay. At kung ikukumpara naman natin sa mga 1911 ngayon, hindi na natin pwedeng ikumpara. Bakit? Ay dumami na ang mga manufacturer. Hindi na pare-pareho yung kanilang bakal na ginamit. Iba ang ginamit ng Norinco. Ang Norinco napakatigas, napakalutong. Dahil sa sobrang subo. Ang isa pa, kahit pa yan ay parehong klase ng bakal, kung iba't ibang klase naman kung paano nila hinardin o sinubuhan o quenching ang tawag doon. Iba-ibang pamamaraan ang ginawa nila. So, halimbawa, parehong tool steel ang ginamit nila. Kasi ang mga tool steel ay machinable yan, machinable. Ngayon, pag yan ay pag na-finish product na yan at yan ay pinadaan na sa quenching o sa subo, tumitigas na ngayon yung bakal. Ngayon, hindi na, halimbawa, pare-parehong manufacturer. Hindi na ako babanggit ng mga manufacturer na o mga brand ng mga 1911. Iba, ang dami na kasing nagpabricate niyan dahil nga sa ganda ng 1911, kinulang ang supply. Kulang ang supply. So, pati sa mga civilian dahil intended muna yan sa mga sa mga sundalo So, sumikat masyado ang 1911 noon. Nung panahong 1911 na yan. Sumikat masyado yan. Lalo nung pagkatapos ng World War II. So, ang dami ngayong may gusto ng, kumbaga, naging hotcake. Naging hotcake yan. Kumbaga sa naging viral. Yung 1911. So, ang daming mga manufacturer na
gumawa ng 1911, ay paano natin maikukumpara ngayon yung mga luma at mga bagong baril? Ay iba-iba na ang ginamit nila kahit pare-pareho ang gamit. May forged steel na diyan. O meron pang mga sari-sari na nga ang nangyari sa 1911. So mahirap talaga ikumpara. Pero ang masasabi ko, matibay pareho yan. Parehong matibay yan. Wala akong hindi natin masasabi na sana kung dalawang manufacturer lang, o halimbawa, Colt at saka Remington, halimbawa, pwede natin pagkumparahin yan. Pero sa dami na ng nagmanufacture, hindi ko na masabi sa inyo kung ilan, ay wala na tayong comparison sa tibay ng bakal. Ang masasabi ko na lamang ay pare-parehong matitibayan. Although yung iba, kamukha na sinabi ko, ay iba ang pagkukwinching. Halimbawa, parehong 4140 ang bakal niyan. Magkaiba ang manufacturer. Hindi natin alam kung anong ginamit nilang pang-quenching dyan. Kung ilang temperature yung heat na ginamit nila dyan. Kasi pag sobrang init, sobrang malutong yan. At kung saan nila inilubog yan. Sa langis ba? Sa tubig ba? O doon ba sa cyanide? O maraming klaseng pagpapatigas kasi ng bakal. Hindi rin natin alam. So sa aking experience, mapabago man yan o mapaluma, ay parehong matibay yan. Parehong matibay. Pareho kasi ang bakal na ginagamit nila dyan eh. Yung iba lang may stainless, may yung nga lang, iba-iba ang ginamit nila na pamamaraan sa pagpapatigas ng bakal. Kasi ang bakal, siyempre ang bakal yan ay machinable yan, minamachine yan. So pagka ang bakal ay sobrang matigas, kamukha ng Norinco, sumusuko ang mga gasmit dyan sa Norinco. Sa sobrang tigas ng bakal. Pero ang nangyayari naman, malutong naman yung bakal. O kamukha nitong mga brand na ganito. O hindi naman ito 1911 na. Sa sobrang tigas, napupunggi. O malutong. Nagiging crunchy. Kaya yan, nire-rebuild na lang namin para magamit pa. Ayan, nire-rebuild. At marami pa tayong karanasan dito na pag ang bakal ay sobrang matigas, ay nagka-crack dahil nga nagiging crunchy. Ang kagandahan sa bakal, yung makunat siya, pero hindi basta-basta siyang nasisira. Okay, so yun ang magiging kasagutan ko dyan. At ito ay aking experience. Hindi ko alam ang mga experience ninyo. O yung mga baser dyan. Kung ano man yung experience ninyo. Okay, sa aking experience talaga, hindi pare-pareho. Kahit pa 1911 yan, hindi pare-pareho ang tigas niyan. Dahil yung mga nagmanufacture ay napakarami na ang nagmanufacture. Marami na. Iba-iba na ang pamamaraan nila ng pagpapatigas ng bakal. So, sana kung ang comparison mo ay dalawang manufacturer lang, ay pwede nating masagot ng direkta yan. Halimbawa, Norinco. At saka yan, pwede nating masagot yan. So, ang masasabi ko nga lang dyan, sa mga 1911 ay basta original, maganda ang bakal. Basta original. Yun lamang ang pwede nating ikumpara dyan. Kung ang tanong dyan ay yung Paltic at saka yung at saka yung original, ay doon na tayo sa original. Siyempre, kahit anong brand pa yan, kahit sino pa nagmanufacture niyan, basta original yan. Hindi na. Kasi nga, yung lagi kong sinasabi, yung mga backyard maker, hindi natin kilala yun. Hindi natin alam kung sino ang gumawa nun. Wala tayong paghahabulan nun. Walang brand name yun. Gumagaya lamang yun sa mga tatak. Okay? At siyempre, kung ako ang gagawa, ay hindi ako pipili ng matigas na materialis dahil ang hirap gawin nun. Lalo't wala akong machine na gagamitin. Siyempre, hindi ganong walang quality ngayon. Okay, maliwanag doon sa katanungan na yan,
ay parehong matibay ang bakal niyan. Kumbaga yung mga 1911 nun, subok na. Subok na yan. At mapapansin natin, pag ang bakal ay yung madaling kapitan ng kalawang, mahinang klaseng bakal yan. Yung madaling kapitan ng kalawang. Okay, pero pagka naman, hindi ko naman sinasabing hindi kakapitan ng kalawang, ay paano man yung ibinaon ninyo ng 2 taon, 3 taon, ayawan ko lang kung hindi kalawangin yan. Lalo kung hindi ninyo na lagyan ng magandang proteksyon yan. Eh talagang kinakalawang din yan, bakal yan, hindi naman yan stainless eh. So yan ang magiging kasagutan ko dyan. At okay, mag-comment kayo kung anong experience ninyo. Kasi para mo malaman ang tibay ng bakal ay pareho mong iputok. Pareho mong iputok sa kamukha dito sa amin dito. Makukumpara ko ng mga mas matitibay dito dahil ay dito talagang wala ngang matibay na baril dito eh. Baril ba naman na araw-araw ay pinakamahinang iputok ay 100 bala araw-araw. Oh. Ewan kung may mas matibay na baril yan. Kung tumagal yan ng 5 taon, sa araw-araw ay 100 bala. Oh. Kwentahin mo na lamang sa isang Kwentahin mo na lamang sa isang taon. Oh, ayan baril namin dito, merong 5 taon, merong 8 taon na nagagamit pa. So, ganun talaga ang bakal. Depende yan kung paano yung sinubuhan ng mga manufacturer. So, hindi ko po pwedeng sabihin na mas matibay ang bakal ngayon kaysa sa bakal noon. Kasi ang bakal noon ang mga bakal noon na ginamit ay hindi naman pang komersyal Panggera talaga pang talaga So, matibay ang kung matibay ang mga bakal noon, sa tingin ko ang mga manufacturer ay mas hinihigitan pa nila. Ito masabi ko lang. Yung mga manufacturer ngayon ay mas hinihigitan pa nila yung mga dating ginawa nila. Mas hinihigitan pa nila. Pero hindi ko masasabi na tinalo na yung mga tinalo na nila yung mga lumang 1911. Hindi ko masasabing tinalo na, ba't matatalunin ay mga na yun. Walang mga naging issue Pero yung mga bago ngayon, ang dami nang nagiging issue Dahil nga sa dami ng mga manufacturer. Hindi lang tayo pwedeng manira ng mga manufacturer. Hindi natin pwedeng So, yun lamang ang masasabi ko diyan na ang technology ngayon ay mas advanced ang technology ngayon. Pero hindi natin masasabi na yung mga bakal na ginamit nila noon ay mahinang klase. Kasi nasubukan na yun na-experience na natin Okay, so yan, naglabasan na itong mga 2011, mga STI na yan. Kumbaga, gumanda lamang ang masabi ko lang, gumanda ang looks, may mga nag-modified na, may mga konting pagbabago, pero ang mga parts ay yun pa rin. Yun pa rin ang mga parts na ginamit. At sana may natutunan din kayo dito sa ating videos kasi ako ang tinatanong sa aking experience ay hindi ko pwedeng sabihin na mas matibay ang bakal ngayon. Okay, kasi kung mas matibay ang bakal ngayon, di sana wala nang nasisirang mga baril sa amin. Walang matibay na gamit. Ang masasabi ko lamang, kung yan ay palagi mong ginagamit. Matibay lamang, masabi kong matibay yung mga lumang baril kasi nakatago. Nakatago yan. Kalimitan ng mga lumang 1911 nakatago. Yung iba nasa museo, naka-display. So, ay talagang matibay yan. Okay. Pero, sa mga experience ko sa mga baril, pinakamatibay na ang 1911. Isa na sa pinakamatibay na mga handgun. Hindi ko pwedeng ikumpara yung mga ibang handgun, ibang model. Wala, hindi ko pwedeng ikumpara yan.
pagdating sa tibay ng 1911. Dahil ang 1911, napakasimple ng mga parts. Itong mga ganito, ang daming mga maliliit na parts, may mag-malfunction lang dyan na isang maliit na spring. Ay di, yari na. Ang liliit na mga parts niyan. Samantalang ang 1911, pag binuksan mo mabibilang mo lang sa daliri mo yung mga parts sa loob niyan Madali mong tandaan. Okay, so yan. At sana may natutunan ka. Yan ay opinion ko. Hindi ko sinasaklaw yung kung anong opinion ninyo. Kanya-kanya tayo ng opinion, kanya-kanya tayo ng experience. At ako ang tinanong ninyo, yun ang masasagot ko. Okay? God bless us all. Thank you very much.